Ito guys, umpisahan na natin ang ating update dito kay Infinix. Ito, unahin na po natin yung kanilang Hot 40 Pro. Guys, for Hot 40 Pro guys, ito yung ating latest update. Ito po ay may dalawang variants. So, mga naghahanap dyan guys ng budget phone na pang gaming, ito na yung kanilang Hot 40 Pro. Ito po ay may iba-ibang colors. Meron itong green, blue, and gold. At syempre meron din itong black. Then maganda dito guys, may dalawang variants po ito. O, dami phone lang itong hawak natin guys Kaya yung likod lang ay pineflex natin sa kanya. Ito po yung design niyan. Ito guys, para sa dalawang variant po nito, yung kanyang meron tong maximum RAM na 16 GB maximum RAM, 256 GB internal storage. Yan po ay 7,499. Then yung isa po nito na mayroong maximum RAM na 21 GB RAM, original RAM is 12, extended ng 9 kaya naging 21 GB RAM. Yun lang po yung difference ng dalawa. Yun po ay 7,999, dating 8,500. So naka-discount po tayo ng 500 sa 21 GB to 56. Yan guys, para sa kanyang mga specs and parameters guys, unahin natin ang kanyang camera. Sa camera po nito guys, ito meron tong 108 megapixel po na camera. So maganda po sa camera nito guys. Then 32 MP naman sa front camera. Tapos kung video naman guys, smooth video, kaya po nito mag-provide. Meron din po itong stabilized video pagdating sa main camera at front camera, kasi ito po ay merong 1080p 60 fps sa back at saka sa front. So ibig sabihin guys, makapag-create tayo ng video dito na smooth video, diba? Sa halagang 7,499 at sa halagang 7,999. Syempre hindi lang yun guys, yung chipset na ginamit dito is gaming chipset na rin, kasi ito ay naka Helio J99. Then yung refresh rate ng screen naman ito guys is naka 120 na rin. So napaka smooth na rin ang screen ito. Then sa charging, ito ay naka 33 watts fast charge na din with 5,000 mAh battery. O diba guys, so sa mga naghahanap dyan ng gaming phone na budget phone lang, ito yung kanilang Hot 40 Pro 7,499. yun po yung 16 GB 256 at 7,999 21 GB 256. Guys, mega loud shout out po pala kay Messing Kilaton. Yan, especially guys sa mga taga Dumaguete yan. Lagi po silang nanonood dito sa ating channel yan. Sana meron po tayong nakukuhang idea sa ating mga ina-upload dyan. Maraming salamat po sa panonood. Tapos guys, ito next ko ipakita naman sa inyo yung kanilang Note 40 series. Guys, dito for Note 40 series, meron tayo ditong Note 40 at yung Note 40 Pro. Itong display guys, ito yung kanilang Note 40 Pro. Napakaganda po ng design nito guys. Design pa lang po muna yan, naka-edge. So kay Infinix, dito po kayo makakakita ng naka-edge pero napaka budget phone. Ibig sabihin guys na affordable talaga. Usually ay yung mga nasa mid-range po natin nakikita yung mga gantong design, at syempre yung specs. Ito guys, para itong hawak natin, ito po yung Note 40 Pro. Ito yung 4G. Yan, para po sa specs and parameters nito guys. Yan, ito meron tong 108 megapixel po para sa kanyang main camera. So yan, matatry na natin yung kanyang camera. O diba? Matatry natin yung kanyang stabilized video. Then 32 MP sa front. Kasi ito pagdating sa video, naka-smooth video po yan. So napaka-stabilized po ng video nito. So kung magkikreate tayo ng video gamit yung front, ito ay merong 1080 60 frame. Then sa back po ay meron din. Ayan, naka 1080 60 fps din po yan, smooth video din. So guys, isang ma-appreciate mo dito, bukod dun sa design nito na napaka-nipis, napaka-elegante po nito. Kasi meron din tong may kasama rin tong itong wireless magnetic charge. Ito po yung kasama niya. Ito yung magnetic case, tapos ito yung kanyang wireless. O diba, napaka affordable, tapos napaka convenient pagdating sa charging guys. Hindi lang cable, kasi may wireless din. Pwedeng nakatap lang po yan sa ibabaw, magcha-charge na po yan. At then pwede po itong gamitin ng mga ibang ibang mga brand na may wireless capability. O diba? Budget po na may wireless capable.
Bali guys, ito para sa kanyang price. Yung hawak po natin na 4G, ito yung 4G guys. Ito ay naka 70 watts fast charging. Ayan. Then yung kanyang chipset na ginamit is naka MediaTek Helio G99. Ayan. Tapos yung kanyang mag charge is 120 watts. So, then para po sa presyo guys ng ating 4G is 10,999. Yan po yung 4G. Then guys, yun naman tayo sa 5G nito. Ang 5G po guys nito, same lang naman po ng design. Bali mga colors lang po tayo pwede magkaiba. Green, black, and gold. Ito po yung gold. Yan. Pero maganda doon sa green na ma-appreciate po doon sa green na kulay nito guys is leather. Leather din po yung design ng kanyang likod. Pati yung kanyang cover, yung kanyang pinaka back cover, leather din. And guys, para naman sa 5G guys nito, check po natin yung presyo. Guys, ito 13,999 ang 5G. Syempre guys, para sa chipset na ginamit, naka Dimensity 5G 7020. Yun po yung 5G na ginamit sa kanya. At yung kanyang glass guys, parehas naman sila naka Corning Gorilla Glass. So, pag sinabing ganun guys, matibay yung glass noon, tapos medyo scratch resistant din. Yan. Depende na lang po sa atin, gusto natin mag extra protection. Pero maganda dito guys, inside the box may kasama na tong tempered glass. No worry na tayo mag-add ng tempered glass kasi may kasama na po to inside the box. Then sa charging guys, ma-appreciate mo sobrang bilis ng 5G po nito pagdating sa charging kasi ito ay merong 100 watts fast charging na po. Ayan, bali po sa presyo guys, ulitin natin, meron siyang maximum RAM na 24 GB RAM, 256 po internal storage. Ayan. 13,999 po ang 5G. Then guys, yung kanilang naman, ayan. Guys, meron sila dito yung kanilang Note 40. Yan, Note 40 5G. Yan. Ito pa yung sinasabi kong flat. Bali guys, ito good news kasi ngayong August 1, yung kanilang Infinix Note 40 5G from 12,999 may less 1,000. So magiging 11,000 na lang po yan. 11,999. Yan. Bali guys, ito size ng screen naka 6.78 AMOLED display. Ayan, meron siyang bright display, 108 megapixel din po pagdating sa main camera. Then yung chipset na ginamit is same po ng sa Pro. Naka Dimensity 720 5G powerful processor. At meron siyang maximum RAM na 24 GB extended RAM. Pero ang good thing guys, o yung maganda dito kay Note 40 5G, yung internal storage guys, ma-appreciate mo kasi sobrang laki ng internal to. Naka 512 GB. Yan, 11,999 na lang po yun. O diba? Then sa charging guys, naka 33 watts and 15 watts naman po sa kanyang mega charge na wireless. Yan. Guys, ulitin po natin. Ngayon pong August 1, ito po yung naka-sale, Note 40 5G. 11,999 na lang. Then yung 4G po nito guys, sa mga nagtatanong, 9,499. Guys, ito yung kanyang 4G oh, yan, 9,499. So bali pagdating po sa chipset nito guys, is naka MediaTek Helio G99 din. Yan, yan po yung same po nung sa Pro, naka G99. Yan po ang ating 4G. Note 40 5G at Note 40. Ito po yung 4G natin, 9,499. Then guys, next natin ipapakita sa inyo yung kanilang Ito. Guys, ito yung malapit sa kanila. Ito guys yung si GT20 Pro 5G. Yan. Guys, ito bali ito official gaming phone ng MPL. So guys, maganda dito. Kung naghahanap tayo ng malakas na phone, yung malakas ng mga chipset, syempre, guys, hindi na rin pahuhuli yung kanyang camera. Guys, ito kasi ito ay naka 4K resolution na rin pagdating sa kanyang camera. Itong si Realme GT20 Pro 5G guys is naka 4K resolution pagdating sa video. Inauna na po natin guys yung video Ito guys, unahin na po natin ang camera nito guys. Ayan, para sa front camera po nito, ito ay merong 32 MP. So may malinaw na po itong 32 megapixel po sa kanyang main camera. Then pagdating po sa front guys, ito meron siyang 108 megapixel na camera. O diba? So
So naka 108 megapixel po yan. Then maganda po sa kanyang video, eto guys, kung mahilig tayo sa video po nito guys, sa main camera po nito, meron siyang dalawang stabilized video. So mamimili tayo ng resolution. Kung gusto natin ng 1080p, click po natin yung 1080p. So smooth video po yan, o diba? Tapos hindi lang yan guys, meron din siyang 4K resolution. Ayan o, 4K, tapos naka 30, tapos nung nasa dulo guys, ito sa baba, naka yan, 4K resolution na naka 60 fps. So stabilized video po yan. So dalawa yung pamimilihan natin, yung mataas at saka yung 1080p, o diba? So smooth video. So yan, tapos sa front din meron din siyang stabilized video. Yan. So pwede rin tayo mag-create ng video na stabilized video gamit yung ating main front camera. So yan, maganda dito guys. Then meron na rin siyang dual view video. Yan, dual view video guys. Pwede natin siyang i-play, then switch natin ang screen habang nilalaro yan, o, diba? So tapos maganda po dito yan, diba? Naghahanap tayo ng smooth camera, smooth screen. Maganda po dito, ito guys is naka 144 Hz na. Kung tayo nabibilisan na po sa 120, ayan, na 120 refresh rate dito kay GT. Yan. Kay GT20 Pro guys, ito naka 144 po yan. Check po natin doon sa kanyang setting. Meron po siya ditong refresh rate na ganong kataas. Ayan, refresh rate ng screen. Ayan guys, so meron siyang refresh rate na screen 144. Meron siyang 120 at meron siyang 60. Pwede po natin siyang i-auto kung gusto natin i-automatic. Para kung ano yung application na ginagamit natin, mag-automatic yan, diba? Pero kung gusto ng 144, mas mabilis. Sobrang responsive po ng screen refresh rate nito. Then maganda po dito, syempre guys, gaming phone nito, itong si GT20 Pro is naka Dimensity 8200. Yan, 4 nanometer chipset. Napakataas po ng chipset nito, diba? Kaya yung mga gamer dyan, at no worry tayo kung gusto natin gamitin to na naka-charge. Meron po itong bypass charging. No worry. Yung mga iba natin nga palang unit, yung mga Note 40 guys, balikan ko lang, yun ay may mga bypass charging din. Pwede po natin siyang gamitin kung naka-charge. I-on lang po natin ang bypass charging. Yan. Para safe po ang battery, di ba? So, then mecha loop lighting. Ito naman po yung nasa likod. Check natin yung mecha loop lighting. Type natin setting is mecha loop lighting. Ayan, mecha loop lighting. Nasaan na yan? Then yung mga incoming calls po natin, matitrace po natin, malalaman natin kung, example ito, nakasave sa phone po yung mga ilaw na yan. Sample yan, oh. Pag may tumawag sa atin na nakasave sa phone, ganyan po yung makikita natin. Pero kung ang tumawag naman sa atin ay hindi nakasave sa phone or yung unknown, pwedeng ganyan po yung makita natin sa likod. O diba, yan po yung mga setup ng lighting, sample lang yan, o diba, napaka useful. Ito nga pala guys, para sa ating internal storage, ito ay merong maximum RAM na 24GB RAM, tapos 256 internal storage. Ito po si Realme GT20 Pro 5G. Ayan, official gaming phone ng MPL. Para po sa presyo guys nito, 15,999. Ang presyo po nito guys ay parang pang mga ano lang, very affordable pa rin kung ikukumpara natin sa mga mid-range. Then yung chipset po nito is value for money kasi pinalakas po talaga. O, di ba? Yan guys ang update natin dito kay Infinix GT20 Pro. Then punta naman tayo guys dito kay 030. Eto. Guys, sa mga nagtatanong nga pala ng 4G nito 030. Dito tayo kay 030. Yan. For 030 guys, ito para doon sa 4G po nito, ang price na po nun ay 8,999. Yan nga lang po, wala na tayong mga stock. Mostly po walang mga stock ng 4G version na po nito. Then ang available po natin ay yung kanyang 5G. Ang 5G po ay 14,999. Yan, almost 15,000. Then maganda po dito guys sa kay Note 30 5G, ito yung refresh rate ng screen nito ay naka 144 din. Sobrang responsive din po ng screen yan, sobrang bilis mag-response. Ito po ay naka 144 din. Isa pong ma-appreciate natin dito yung kanyang camera.
Meron po siya sa front camera na, eto sa video guys oh, meron siyang 50 megapixel tapos naka front vlogging camera po yan na hindi natin nakikita sa iba. Ito naka front vlogging camera kasi meron siyang 4K resolution pagdating sa video. Naka 4K po yan, very smooth po yan, naka 4K resolution, naka 60 fps. Pwede natin gamitin pang video yung front nito, naka 4K, ganun kataas. Then sa back po meron siyang 1080, 60 fps din. Oh, naka 4K din. Parehas naka 4K guys. Yung main at saka ano nito. Kaya pala marami pa rin bumibili nitong C030 kasi buot nga po sa 5G yung kanyang sa camera. Parehas naka 4K resolution na yan, smooth video with OIS. Tapos naka 144 pa refresh rate ng screen. Para nga pala guys sa kanyang chipset yung ginamit po dito is naka 8020 5G processor. Yan. Ang taas din. Yan. Para po sa RAM and ROM, guys, ito merong itong maximum RAM na 21 GB RAM. Yan. At 256 po internal storage. Yan. 128 na rin po. Then sa charging guys, ito meron itong 68 watts fast charge na rin. Yan guys, para sa latest update natin, 14,999 at 8,999 naman sa 4G nya. Tapos guys, hindi lang yan, doon naman tayo sa mga budget po ni Infinix. Ito, isa-isahin po natin. Yan guys, sa mga naghahanap ng pinaka budget po ni Infinix, ito po yung mga Hilera. After po nating ma-mention yung kanilang mga kumbaga top of the line. Ito guys, umpisahan na natin doon sa Smart 8. Ito kung naghahanap po tayo dito kay Infinix ng very affordable. Ito po, no worry tayo kasi yung kanilang Smart 8 ay hanggang ngayon ay napaka bestseller pa rin. Ito po yung kanilang may maximum RAM po ito na 6 GB RAM na merong 64 GB internal storage. Kasi ito para sa kanyang refresh rate, ito yung naka 90 Hz refresh rate. Ayan. Sa halagang ano po ito 3,399. Napakamura lang guys oh. 3,399. Smart 8. Oh, di ba? Tama-tama po itong pang YouTube, pang Facebook o lahat ng mga social media ay kaya-kaya po nito. Sa halagang ano lang 3,399. Ayan, naghahanap diyan ng mga budget phone. Tapos kung gusto naman natin ng mas mataas ang internal storage at nabitin tayo sa 64 GB. Guys, yung ano lang Smart 8. Ito ay merong maximum RAM na 8. Tapos yung kanyang storage is 128 na. So na-double po internal storage. Nag-add lang po tayo ng 600. Yan, 3,999. Then maganda po dito guys, hindi lang basta ano to, napaka-responsive din ang screen nito kasi size ng screen to is naka 6.6 with Magic Green, naka 90 Hz po ang kanyang refresh rate para sa kanyang fluid screen. 5,000 mAh battery at naka Type-C na rin. O, diba? Then, ito guys, kung nabitin naman tayo, ito, meron din sila ditong naka markdown like itong si Smart 8 Pro. Guys, ito dating 4,999. Bali ito, may maximum RAM na 16 GB maximum RAM, 128 internal storage. So, may mataas tong RAM Pero ang good thing guys, ito, meron siyang less na 200. So, magiging ano na lang siya, 4,799. May tumaas po ang ano nito, RAM. Then may tumaas din yung kanyang camera kasi yung camera po nito is naka 50 megapixel na rin. With dual ano na rin, dual cam ring flashlight. 90 Hz na rin po yung refresh rate ng screen. O yan guys, so, sa mga naghahanap diyan ng naka on sale dito kay Infinix, 4,799 Smart 8 Pro. Mataas ang RAM nito. Tapos guys, hindi lang yan. Ito, kumustahin naman natin yung kanilang Hot 40i. Ito, for Hot 40i guys, may tatlong variants po yan. Kung naghahanap po tayo ng mas mataas na internal storage, meron po sila ditong 256 GB. Mataas din ang RAM kasi naka 16 GB, 256 po yan. Then yung isa po dito sa gitna, yung kanilang 16 GB RAM. Ito naman, mataas ang RAM to, naka 16 GB RAM, 128. Tapos ito naman pong isa, yung budget po nila is naka 128 GB, 8 GB RAM, maximum, may maximum RAM siyang 8 GB RAM. Ito guys, para dito sa presyo po ng kanilang 8 GB 128,
4,499. At yung 16 gig RAM 128 po ay 5,299. At ito guys, napakamura din, 5,999, 256 na po internal storage natin. O diba, ano pang hinihintay natin guys? Ito na yung mga choices natin sa mga naghahanap dyan ng budget phone. At syempre yung mga naghahanap din ng budget na pang gaming yan, Infinix Hot 40i. At yan guys ang ating latest update ngayong August 1, 2024 para doon sa mga budget phone Infinix.